Ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Sinasabi sa unang Pedro, Kabanata 2, Talata 9, na tayo ay isang bayang pinili, banal na bansa, at pag-aari ng Diyos upang ipahayag ang kanyang mga kahangahangang gawa. Siya na tumawag sa atin mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kamanghamanghang liwanag. Ipinapakita nito na ang ating pagkakakilanlan kay Kristo ay hindi lang pribilehiyo, kundi may malinaw na layunin. Minsan, nasanay tayo na ang pananampalataya ay parang personal lang. Ako at ang Diyos. Tumatanggap tayo ng biyaya, kapatawaran, at tulong mula sa Kanya. Ngunit hindi doon nagtatapos ang lahat. Hindi tayo pinili ng Diyos para lamang tumanggap ng biyaya, kundi upang ipahayag ang Kanyang kaluwalhatian. Ang ating identidad kay Kristo ay may kasamang layunin, ang ipakita at ipahayag kung sino siya sa iba, sa paraan ng ating pamumuhay at pakikitungo araw-araw. Si Jerome ay isang tahimik na estudyante na hindi sanay magsalita tungkol sa kanyang pananampalataya. Para sa kanya, sapat na ang maniwala at manatiling pribado ang kanyang relasyon sa Diyos. Ngunit nang maunawaan niya ang katotohanan ito, nagsimula siyang maging mas bukas sa maliliit na paraan, lalo na sa pakikinig sa kanyang mga kaklase na may pinagdadaanan. Isang araw, may kaklase siyang nawawalan ng pag-asa dahil sa problema sa pamilya. Sa halip na manahimik, naglakas loob si Jerome na makinig at magbahagi ng simpleng katotohanan kung paano siya tinulungan ng Diyos sa sarili niyang mga pagsubok. Hindi ito mahaba o planado, pero totoo, at doon niya nakita na kahit sa simpleng paraan, na ipapakita niya kung sino ang Diyos sa buhay niya. Ganito rin ang nais ng Panginoon para sa atin. Ang biyayang tinanggap natin ay hindi para itago, kundi para ipahayag. Sa bawat araw, may pagkakataon tayong ipakita kung sino ang Diyos. Hindi kailangang perpekto o enggrande, kundi tapat at totoo. Panginoon, salamat po dahil pinili ninyo ako at binigyan ng layunin ng aking buhay. Tulungan ninyo akong hindi lang tumanggap ng inyong biyaya, kundi ipahayag din kung sino kayo sa iba. Bigyan ninyo ako ng lakas ng loob na maging tapat sa aking pananampalataya sa araw-araw. Naway ang aking buhay ay magpakita ng inyong kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen.